Isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys, and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Bali ngayong araw pag-uusapan muna natin kung ano yung pressure tank at saka kung anong silbi nito at paano maiwasan na masira or sumabog yung ating pressure tank guys. Kasi may mga insidente na sumasabog yung pressure tank dahil na rin sabihin natin sa kapabayaan or hindi masyadong na-maintain yung ating pressure tank. Ano nga ba yung pressure tank? Ito po yung kinakabit natin na malapit sa water pump. Either nasa tabi siya ng water pump or nakapatong yung water pump natin dito sa tanking to. Bukod pa po siya do sa sinasabi nating storage tank. Kasi yung storage tank, yun yung mga 1,000 liters or 500 liters na nakita nyo naka-overhead or pinag-iipunan natin ng tubig sa ating bahay. Si pressure tank, iba yung trabaho niya compare kay storage tank. Ayun, kay pressure tank muna tayo. Inabanggit ko nga, dalawang klase yung pressure tank. Isang bladder type, tsaka isang common na yung stainless or galvanized na pressure tank guys. Doon muna tayo kay stainless, tsaka or galvanized na pressure tank. Yun muna yung pag-uusapan natin para malaman nyo kung paano siya i-maintain at maiwasan na masira yung ating pressure tank. Ano nga bagang silbi ng ating pressure tank sa water pump? And bali ang trabaho ng ating pressure tank, nag-iipon din tayo ng tubig dito or may pumapasok din na tubig sa ating pressure tank kagaya ng storage tank. Pero ang pagkakaiba nila, merong pressure or may nabibuild up na pressure sa loob ng pressure tank. Kumbaga, meron na ring hangin na magtutulak do sa ating tubig papasok sa bahay. Tapos, ang isa pang purpose ng pressure tank natin, iniiwasan niya na umandar malimit yung ating water pump. Kasi kung wala tayong pressure tank at direkta yung ating water pump sa supply or sa storage tank, ang mangyayari sa kanya, oras na binuksan natin yung ating faucet or gripo, aandar na agad yung water pump. Yun yung isang trabaho ni pressure tank. Mini-maintain niya na hindi agad umandar or mabuhay yung ating water pump. Let's say, nakaset yung ating pressure ng 40 PSI, magka-cut off siya. Then, pagdating ng 20 PSI or mga 15 PSI, magka-cut on siya or mabubuhay na yung ating water pump. Yun yung trabaho ng ating pressure tank. Tapos dito rin, doon sa mga galvanized, ang kaibahan niya doon sa ating bladder tank, si tubig tsaka yung hangin, magkasama siyang nabibuild up doon sa loob ng pressure tank. Kaya yung maintenance nito is i-avoid nyo na mapuno ng tubig yung ating pressure tank do sa mga stainless or galvanized para maiwasan natin yung tinatawag na water clog. Kasi yung water clog guys, pag nagkaroon yung ating pressure tank, let's say sabihin natin maandar yung water pump natin or tumatakbo, kahit nasa 40 PSI, pagbukas nyo ng gripo, mapapansin nyo na mahina yung ating labas ng tubig sa gripo. At isa pa, mapapansin nyo na kada bukas nyo ng gripo, umaandar yung ating water pump kahit naman meron tayong pressure tank. Yun yung nagiging dahilan kapag merong water clog yung ating pressure tank. Ayun, ano bang solusyon do sa ating pressure tank pag nagkaroon ng water clog or ng bara? Unang gagawin nyo, may drain plug po yan yung mga galvanized tsaka stainless. Ide-drain nyo po yun hanggang sa maubos yung tubig na laman niya. After nun, pwede nyo na ibalik yung ating drain plug at pag ganahin ulit yung water pump, balik na siya sa normal guys. Yun lang yung isa pang problema kay galvanized or stainless. Kumbaga, nabanggit ko nga, magkahalo or magkasama yung tubig do sa loob ng ating pressure tank. Prone yung ating pressure tank or yung ating tangke sa kalawang or sa mga corrosion. Kasi nga, naandun yung tubig, umahalo. Yun naman yung advantage ng ating bladder tank. Kasi guys, si bladder tank, meron siyang diaphragm or yung goma. Yung goma na yun yung nagse-separate or naghihiwalay do sa ating hangin tsaka tubig or para maiwasan na yung tubig na pumapasok sa bladder tank is lumapat do sa ating tangke or do sa ating mismong bakal para maiwasan na magkalawang siya guys. Ayun. Tapos, yun din yung po-provide para maiwasan na magkaroon ng water clog. Kasi yung ating bladder tank do sa loob ng tangke, hindi siya nakalapat do sa sa tangke natin, yung ating goma. Kasi meron siyang air between do sa tangke tsaka sa goma guys. Yun yung tinatawag na pre-charge guys. Yun naman yung
iyaan natin yung pre-charge nga. Ayun, may video tayo kung paano mag-maintain ng pre-charge sa bladder tank, guys. Ayun, naka-indicate naman kung ilang bar yung or ilang PSI yung kailangan natin pre-charge sa isang bladder tank, guys. Yung pre-charge na yun yung nag-avoid na mabutas yung ating butyl or rubber sa loob ng bladder tank. Bali, ang pre-charge natin, naka-indicate naman doon sa specification pag bumili tayo ng bladder tank, is kailangan laging 2 bar or 29 PSI yung ating pre-charge. Kasi, pag bumaba doon, mangyayari sa kanya, mag-expand yung bladder, yun, pwede yung ikasira ng bladder natin, pwede siyang mabutas, or pag nag-expand, yun, doon din nagkakaroon ng water clog yung ating bladder tank. Solusyon dyan, pagka nag-expand na, talagang replace na po yung bladder tank natin, or sorry, yung ating bladder, hindi mismong bladder tank. Kasi yung butyl niya, napapalitan naman po yan. Kaya, kumbaga, pagka nag-expand yun or nabutas, yun, papalitan na natin yan. May mga video po tayo kung paano magpalit yan, kung paano i-maintain yung bladder tank, yun. Tapos, isa pang trabaho ng ating pressure tank, guys, mini-maintain niya na kapag ka nagbukas tayo ng gripo, or nang gumamit tayo ng tubig sa loob ng bahay, mini-maintain niya yung pressure or meron tayong constant pressure. Let's say, sabihin natin na 30 PSI yung constant pressure niya. Yun yung lumalabas do sa ating faucet. Hindi niya ina-avoid na bumaba yung pressure natin do sa 30 o hindi rin niya tumaas. Kumbaga, may karoon tayo constant pressure sa loob ng bahay. Kasi may mga appliances tayo or let's say mga gamit sa bahay na kailangan na may pressure, let's say, or kagaya ng water heater. Ang water heater po gumagana yan, kailangan meron niyang 25 PSI pataas para gumana yung ating water heater. Kasi kapag low pressure or mahina yung pressure ng tubig natin na pumapasok sa water heater, hindi po siya gagana kasi yung tubig po yung nagtitrigger kay water heater para gumana siya. Yun yung purpose ng ating pressure tank. I-maintain niya yung pressure dun sa pipe natin or dun sa faucet natin, yung lumalabas na tubig. Yun pa, isa pang trabaho niya, pahabain niya yung buhay ng ating water pump. Kasi nga, hindi malimit mag-cut on or mag-cut off yung water pump. Ibig sabihin, hindi malimit siyang mabuhay. Kada bukas natin ng faucet, hindi agad aandar yung water pump natin. Kailangan po tuwing magkakabit tayo ng water pump, meron tayong pressure tank. Bukod pa po siya doon sa storage tank, guys. Yun yung trabaho ng ating pressure tank. Sa galvanized naman, ang kalimitan nagiging problema niya, kapag ka napa-overpressure, yun, malaki yung posibilidad na mabutas siya. Compare kay bladder tank, na ang malimit mabutas is yung butyl niya. Kaya po, meron din tayong inilalagay na pressure gauge. Hindi lang po display si pressure gauge, guys. Doon nyo i-check kung overpressure na siya or sobra na sa 40 PSI yung laman ng ating pressure tank, guys. Yun ay para maiwasan natin na sumabog or mabutas yung ating pressure tank. Kapag ka ganun lumampas na siya sa 40 PSI, kasi kalimitan yung galvanized, kung mapapansin nyo, pag bumili kayo ng galvanized or stainless na pressure tank, nakasulat naman doon max pressure niya, yung kaya niyang i-hold. Kalimitan 40 PSI, guys, yung pinaka max pressure niya. Huwag nyo nang ilalampas, kahit sabihin pa natin 21 gallons, 42 gallons, 82 gallons, kailangan maximum pressure niya is 40 PSI. Compare dito kay bladder tank. Si bladder tank kaya niyang i-hold hanggang 120 PSI kasi may bladder siya or may butyl siya. Pero huwag nyo rin isasagad, guys, kasi malaki pa rin yung tendency na makompromise yung butyl niya kapag ganong kalakas na, guys. Kasi hindi na naman natin kailangan. Isa pa, yung piping natin sa loob ng bahay, pwede rin maapektuhan kapag lumampas na ng 40 PSI yung ating ginagamit na pressure. Ayan. Yung iba nga, like sa commercial, kinakabitan pa ng pressure relief. Kasi nga, pag nag-overpressure na yung ating pressure pump, or sorry, yung ating pressure tank, doon inilalabas or nire-relief niya yung overpressure, guys, yun. Pero sa residential naman, may maintain lang natin yung 40 PSI kasi ang nagko-control dyan is yung pressure switch, guys. Pag bumili po tayo ng pressure switch, naka-default na po yun sa 30 to 40 PSI, huwag nyo na pong gagalawin yung nut niya. Although may video tayo kung paano adjust yung pressure ng ating
sa pressure switch, huwag nyo na pong gagalawin kasi naka-default settings na po yan na 40 PSI guys, yung ating pressure switch. Kaya meron tayong pressure tank, pressure gauge, pressure switch. Kumbaga, magkakasama po dapat yan. Kailangan nyo para ma-maintain nyo yung pressure tank. Kasi, kung pressure tank lang yan at wala kayong pressure gauge, para na rin kayong bulag or wala kayong idea kung ilang pressure na rin ba yung nakabuild do sa loob ng pressure tank guys. Ayun, si pressure switch naman, dyan nyo naman i-adjust kung yung cut on tsaka cut off nya. Yun. Kasi ang differential po nung cut on and cut off nya is 20 PSI guys. Let's say sabihin natin na sa 40 PSI yung ating cut off, magka-cut on yan ng 20 PSI guys. Yun po yung differential niya. Although na-adjust din po yan yung ating pressure switch. Kaya once na nag-cut off siya ng 40, cut on siya ng 20. Yun guys. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa video natin to. At maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. At kung ngayon lang kayo nakapanood, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, subscribe, and click nyo na po yung notification bell para like yung updated sa mga video yung ina-upload natin. Pasupport na rin po yung FB page natin na House Doctor Tutorial. At maraming salamat po. Stay safe guys and God bless po.